niyang pinagtataguan, at tinutukan ng kutsilyo ang sheriff sa kanyang lalamunan. Ipinahayag ni John na kung magpapatuloy sila sa pagtugis, makukuha nila ang digmaan na kanilang hinahanap. Samantala, ang mga pulis ay nagtayo ng kampo malapit sa kagubatan, kasama ang ilang security groups at maging ang National Guard, na sumali na rin sa paghahanap. Hindi nagtagal, dumating si Colonel Troutman ng United States Special Force at ipinakilala ang kanyang sarili bilang instruktor ni John. Sinabi ni Troutman na si John ay sinanay upang mag-survive sa mga pinaka-extreme na kondisyon at may exceptional skills na kayang ubusin ang buong grupo ng mga sundalo ng mag-isa. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Teasel at determinadong tugisin siya. Bago umalis, nagbigay ng huling babala si Troutman na pinayuhan silang maghanda ng maraming body bag. Samantala sa kagubatan, si John ay nanghuli ng baboy ramo gamit ang isang improvised na sibat at nakahanap ng kanlungan sa isang abandonadong minahan. Habang nagpapahinga, ginamit niya ang ninakaw na police radio upang i-monitor ang mga komunikasyon. Sinikap ng mga opisyal na makipag-ugnayan kung saan nag-alok sila sa kanya ng pagkakataong sumuko, ngunit binaliwala ni John ang proposal. Sinubukan ni Troutman na kausapin si John at ipinaalala sa kanya ang mga mahihirap na oras na kanilang pinagdaanan ng magkasama sa training at pati na rin ang kanilang mga kasamahan na namatay sa digmaan. Sinubukan ni Troutman na kumbinsihin siya na sumuko at nag-alok sa kanya ng maayos na pagtrato, ngunit si John, nagalit pa rin sa nangyari, ay tumanggi sa alok at nagsabi na ang mga pulis mismo ang nagsimula ng lahat ng kaguluhang ito. Pagkatapos nito, pinatay niya ang radyo, ngunit nahanap na ng mga opisyal ni Teasel ang kanyang posisyon, gamit ang signal upang malaman kung saan siya nagtatago sa kagubatan. Kinaumagahan, isang grupo ng mga opisyal ang nagtungo sa minahan kung saan nagtatago si John. Nang makita sila, mabilis na nagtago si John sa loob ng minahan, ngunit ang mga opisyal, na hindi nag-alinlangan, ay nagsimulang magpaputok sa entrance. Pagkatapos ay naglunsad sila ng isang missile, na ganap na sumira sa entrance, na nag-trap kay John sa loob ng minahan. Sa paniniwalang patay na ang sundalo, ang mga opisyal ay nagdiwang at nagsimulang mag-party, hindi alam na nakaligtas ang ating bida. Sa loob, pumasok si John sa mas malalim na bahagi ng minahan, at ginalugad ang madilim na lagusan. Habang naglalakad sa minahan, tumawid siya sa mga binahang lugar at naharap din sa infestation ng mga daga, ngunit nalampasan niya ito gamit ang kanyang husay at determinasyon. Hindi nagtagal, napansin niya na ang usok mula sa apoy ay pumupunta sa isang specific path, na nagpapahiwatig na ang hangin ay umaagos palabas ng minahan. Sa pagsunod sa direksyon, sa wakas ay nahanap na niya ang labasan, kung saan mabilis siyang nag-camouflage. Habang papalabas, nakita niya ang ilang military vehicles na nakaparada sa malapit. Nang walang pag-aalinlangan,